o yung ano, yung Oo. level man lang bago Kaya nga. mag-March. Kaya nga, Oo. 'di ba? Mga 57 lang, 56, gano'n. Suntok Oo. sa buwan pa 'yan, pero at least bumababa. Opo. Ay naku, pag-usapan natin kasama ang ating former Energy Secretary, Governor Carlos Jericho Petilla, joining us on the line. Governor, good morning. Peter Atrica po sa programang Balita Patan. Good morning sa mga nakikinig ngayon at good morning Rika at saka Peter. Mukhang talagang damdam ko ang pagkagalak nyo. Bababa ang presyo. Mukhang Opo. marami kayong lakad Hindi po. Naantala, Governor. Nagnunubi na kami kasi wala kami pambili ng hybrid electric vehicle po. Tama. Oo. Oo. So, let's talk about this now. I mean, this is good. Pero, Governor, medyo parang meron akong alinlangan dahil ang sinasabi po ni si Secretary Garin, sabi niya, no, don't expect na bababa kagad yung mga presyo ng petrolyo to the before the March 1 level. It will take months, possibly a year. Would you agree with that? Ganito na lang. Okay. Tingnan muna natin kasi itong lahat dahil nag-announce noong June 17 na meron tayong ceasefire between Donald Trump and Iran. Apo. Amerika parang end of the war. Kaya lahat natutuwa. In fact, sa June 17 pa lang, tama yan, bumagsak agad below 80 pesos ang Brent. Apo. Although, wag natin tingnan lang ang Brent, tingnan natin ang Murban. Kasi yan ang basically crude oil na binabasihan natin sa Gulf. Opo. So, it's even lower. It's about 73. Wow. Which is nakakatuwa, no? West Texas is basically, ang WTI is about 74. So, Brent is even higher than the rest. So, it's a good sign. Pak, bababa ang presyo ng gasolina, lahat natutuwa. Because, alam mo, itong petrolyo kasi, very emotional to. Pag meron nagbabalita, nagre-react agad. Wala namang nagbago in 2 days time, di ba? Wala pa namang dumadaan sa Strait of Hormuz. Opo. Tao pa. Yung mga refinery, ganun pa rin ang presyo nila, hindi rin nagbababa. Pero emotional kasi ang mga balita pagdating sa petrolyo. Yeah. Parang isang senador natin, announcement. emotional. ang sensitive pala nitong usaping petrolyo. Dapat ba sir? kinukumusta? Kinukumusta ang Mas petrolyo. sensitive ito kesa Senado. Oo. Kaya ito, konting anunsyo lang, babaka agad. At Opo. ako'y natutuwa rin dito kasi sabi nga ni Secretary Garin, it will take time. Siguro suriin natin bakit it will take a bit of time. Opo. Una sa lahat, sana walang gera. Kung walang gera, wala sanang nagbago sa mga presyo natin. Assist tayo. Pero nagkagera. Pag nawala ang gera, balik ulit tayo sa dati, sa presyo. Kasi ang presyo nito, tingin ko bababa pa below 70 pesos per barrel. Aha. No, kung $70 per barrel. Kapag talagang natupad itong ceasefire na to. However, we have to analyze a bit. Ito na naman ako, bearer bad news. Pero ayokong umasa yung tao, tapos mali naman pala. Okay ba? Baka magplano na kayo ng long trip, Rika at Peter, tapos sa kalagitnaan, nagpagas kayo at nagmahal. No? Because ang basihan talaga ng pagbaba ng petrolyo is yung ceasefire. Pero suriin natin ang ceasefire kasi ang ceasefire is hindi yan ceasefire. It is a memorandum of understanding na merong deadline 60 days. So anong ibig sabihin itong ceasefire na to? Ceasefire muna tayo kasi pag-uusapan natin ang detalye in the next 60 days. May deadline. Ibig sabihin, pagkatapos ng 60 days, pag tayo hindi nagkasundo, bakbakan ulit tayo. Di babalik na naman yung mataas na presyo, sir. Babalik na naman, no? Pero I am hoping, and everybody's hoping, na yung 60 days na to is enough para mag-usap yung dalawa at pag-usapan ang isang long-term na kasunduan. Long-term ang kailangan natin, hindi short-term. Because ang needs natin sa petrolyo, pang long-term talaga. Yeah. Kahit yung mga negosyante, yung mga logistic companies, sa mga barko, long-term lahat ng tinitingnan yan. So yun ang binabantayan natin. Ano ba ang mangyayari sa long-term? Ang problema dito,
Dalawang araw pa lang nga eh. Ngayon pa lang nila pipirmahan yung MOU Opo. na yan. Okay, well, hindi pa napirmahan yan. In-announce pa lang. Hindi pa nga napipirmahan, mukhang meron ng mga drone attacks uli ang Iran. Aha. Kasi minsan ang kausap mo, hindi mo alam kung yung kausap mo, sila ang sundalo o sila ang negotiator. Kasi yung negotiator sa sundalo, hindi nag-uusap. Oo po. So, pero tinigilan sila. Mukhang nakontrol nila yan. Tapos ito namang si President Donald Trump in interview at sinabi nila, hindi kami magbibigay ng $300 billion. Hindi kami magbabayad sa kanila kasi may balitang magbabayad sila. Hindi. Ang sa amin is ito'y pag-usapan namin. Pag hindi kami nagkasundo, bakbakan uli. Galing sa kanya yon. All of a sudden, yung oil prices uli, medyo hindi na gumalaw. Aha. Hindi na bababa pa. Opo. Pero it's, in other words, Rika at Peter, Opo. it's a good sign to start with. Yeah. However, ang laki pa ng trabaho at dito kasi pag meron kasing, if you will look at the history, kailan nag-end ang war, it is when the two parties are very tired. Yeah. Pagod na. Opo. Hindi na kaya, wag na tayo nito. At kailan natutuloy na? Kailan nasisira ang ceasefire? Kung merong miscalculation. Mhm. So, in the next 60 days, I really hope na walang miscalculation. Ilagyan na lang natin ang probability kasi maraming expert nagsasabi, ano bang probability? Geopolitics na to eh. So, ang lumalabas dito na up to the end of 2026, more or less, ang prediction ng mga experts sa geopolitics is there is a 60% chance na itong ceasefire na to will hold. Ibig Yes. sabihin, merong 40% pa rin na pwedeng hindi matuloy. Opo. So, yeah. for now, it's a good sign because they're sitting down. Yeah. Because pagod na sila. Yeah. Sabi nga nila, sabi nga ng teacher ko dati sa Ateneo, dati, ano daw yan sa Old Testament, a tooth for a tooth, an eye for an eye. Ang kalalabasan daw niya, lahat tayo bungi at lahat tayo bulag. Ayaw ko maging bunge. Wag naman personalan. Sabi ko nga, parang pag ganyan ang batas natin ng justice, itong kalalabasan talaga. Lahat tayo bungi-bungi at lahat tayo bulag-bulag. So I think Yeah. we're feeling that right now, lahat tayo, hindi lang silang dalawa. Lahat Ayan. tayo talagang apektado na, pwede ba tama na to? Oo. Napapagod ng tao. Opo. So, in fact, I will tell you a good sign na kahit may gera, nag-stabilize ang presyo. Before June 17, wala namang ceasefire na pinag-usapan sila. Nagbabanatan pa rin sila, pero mukhang nag-stabilize ang presyo ng gasolina sa 70 plus. Umaakyat, bumababa, nag-stabilize. Ibig sabihin, kahit yung publiko, kahit yung buong mundo, napagod na sa gera. So, hindi lang ang inaasahan natin, hindi lang sana mapagod sila. Talagang manatili ang ceasefire para ang presyo natin babalik ulit sa dati. Pero isa uli yan na pag-usapin. Kunyari, Yeah. wala ng gera. Okay na tayo. Nagkasundo na silang lahat. Opo. Babalik pa ba? Depende rin yan. Bakit? Isipin mo, 55 ang US dollar bago magera. Ngayon is nasa 60. Umabot pa nga ng 60 kuminsan. Oo. Sana naman hindi na. Pero ngayon sa level natin, nasa mga 60-70 tayo. 60 pesos and 70 centavos to a dollar. Malayo Yeah. yan sa 55. Mga ilang porsyento yan. Malaki-laki rin yan. So ibig sabihin, kahit bumagsak na ang presyo ng langis sa world prices, pati yung refinery kasi malaki rin yan, plus, meron pang isang gastos na hindi nakikita ng lahat, transportation. Kasi nagmahal din ng transportation. Opo. Kasi ang insurance nagtaas. So, lahat yan nag-normalize na. Ang problema natin, ang dollar natin, mataas pa rin. So, Oo. Ay, bumaba na po ng in a konti. sense, ng konti, pero mukhang malayo yan bumaba sa 55. Secretary, no? Kasi mawalang nagtaas galang ng- na po. Kailangan ko lang isingit ito kasi this is very important matter in terms of understanding. Bakit daw po pag putok nung US-Iran war nung February 29, the next week biglang ang taas-taas na kagad nung mga presyo ng petrolyo. Tapos ngayon na bumabagsak na yung benchmark crude, bakit ang tagal pa daw, 6 na buwan pa bago makabalik tayo doon sa... What is the difference? Why is the reaction time different?
Siguro, pag merong onset ng war, sabi ko nga, emotional ang petrolyo. Taas kaagad. Pag bumaba, kasi tapos na ang gera, lahat talaga ay also everybody's happy with the good news kaya bumaba ang oil prices. Pero everybody is also worried. Totoo ba yan? Maglalas ba yan? Mhm. Okay, baka bukas magigera na naman kayo. Mhm. So that's why, because of the risk involved, ang tao may duda pa rin. Talaga ba ito magiging permanente? O babalik Oo. ulit ito? Kaya ang pagbaba ng presyo ng langis is hindi basta-basta bumababa. Pero kung matuldukan yan, kung bumaba ang Panginoon at sinabi, ako na magdidesisyon, wala nang gera. Pag ganyan yan, bababa bigla yan. Naku, marami pong Panginoon, Governor. Ang dami nilang Panginoon ang tingin nila sa sarili nila. But we take the little wins na sinasabi nga naman nila. Maraming salamat po sa Exactly. inyong panahon, Oo. Governor. Thank you po. Governor, thank you. And Thank I'm you sure very much. this won't be the last we shall bother you. Yes po. In- Sa susunod na pag-angat. More power sa inyong dalawa. Salamat Thank you, po Gov. ng Ingat marami. po. Okay, si Governor Carlos Jericho Petilla, former Energy Secretary, so he knows whereof he Kaya nga. speaks. Kaya nga. Sila yung nakakakita niyan eh. Usapin Oo. behind the scenes. Oo. Diba? Yung inireklamo ko lang naman. Ay, hindi pala ako. Yung kapitbahay namin. Oo. Meron tayong 50 to 80 days inventory. Oo. Bakit ganun pa rin? Mataas pa Bakit? rin? Nung pumutok ang US-Iran war,